ay itong si Lucy Torres, ang asawa ni Richard Gomez. Kasi kung matatandaan po natin, itong si Richard Gomez ay congressman sa Ormoc na isa sa mga pumirma para ma-impeach itong si VP Sara. At nag-post itong si Lucy Torres. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, una nating pag-uusapan ay itong si Lucy Torres, ang asawa ni Richard Gomez. Kasi kung matatandaan po natin, itong si Richard Gomez ay congressman sa Ormoc na isa sa mga pumirma para ma-impeach itong si VP Sara. At nag-post itong si Lucy Torres kasi parang dinidepensahan niya itong si Richard Gomez kasi binabash sila ngayon ng kanilang constituents. Kasi ang kanilang mga constituents, alam kasi nila na itong mga Gomez na ito, itong si Richard Gomez at si Lucy Torres, kilalang kilala po sila na supporters ng mga Duterte. At kung tutuusin, sila po'y nanalo linya sa mga Duterte. Meaning to say, malaki pong factor na nananalo sila sa kanilang pagiging government officials dahil supporter sila ni Duterte. Alam naman po natin gaano kalawak sa Ormoc ang supporters ni VP Sara at ang mga Duterte. Ngayon, nung lumabas na ang mga pangalan kung sino yung mga pumirma sa impeachment doon sa Kamara, ay napag-alaman ng mga taga-Ormoc na itong si Richard Gomez ay pumirma. So meaning to say, ang sabi ng mga constituents nila sa Ormoc, parang tinatrahidor nyo kami, Richard Gomez. Alam na alam mo na ang mga taong bayan sa Ormoc ay maka-Duterte. Isa pa nga doon sa mga argumento ng mga constituents nila ay, bakit hindi nyo kami kinonsulta bago ka pumirma? Kasi si Richard Gomez, pumirma siya without even consulting kung magugustuhan ba ng taong bayan ang kanyang gagawin. Yan ang problema. Hindi, actually, sa totoo lang, hindi lang si Richard Gomez ang nasa ganitong sitwasyon ngayon. Marami. Halos lahat ng 200 na mga congressman na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara ay nakatanggap po ng bash sa social media. At galit na galit sila bakit ang kanilang mga congressman bumoto to impeach VP Sara. So ngayon, itong si Lucy Torres ngayon, nagpalabas ng post sa kanang social media defending the vote of itong pirma ni Richard Gomez. Mamaya, babasahin natin yan. Okay? At dito sa Donmar TV, i-explain natin yan. Bakit sablay itong mga sinasabi ni Lucy Torres. Ako, aaminin ko itong si Lucy Torres at si Richard Gomez noon, hinahangaan ko ang kanilang ginagawa sa Ormoc at sa pagsuporta kay former President Rodrigo Roa Duterte sa war on drugs. Because ito, si Congressman Richard Gomez, ay grabe ang kanyang suporta at that time sa war on drugs. Okay? So mamaya, i-explain natin yan. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share sa mga nanonood. At sa mga first time dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Okay? Pupunta na tayo dito sa ating unang balita. Itong si Richard Gomez ngayon, parang they are so bothered by their constituents dyan sa Ormoc kasi binabash sila ngayon. Bakit pumirma? Ito yung post ni Lucy Torres. Okay? Ano muna natin? Dito muna tayo. First page. Okay? In-screenshot po natin ito sa Facebook. Ito po yung post ni Lucy Torres defending Richard Gomez bakit bumoto sila kay VP Sara. Ngayon, nagpo-post na sila kasi parang natatakot na sila kung ano ang mangyayari sa kanila sa 2028. Baka hindi na sila iboboto ng mga tao nila. Inom tayo ng Coke, guys. Ito. So, in Bisaya po ito, ang tinuod nga liderato, dili masukod tungod lang sa usa ka issue o usa ka desisyon. Ibig sabihin niya,
ang totoong leader ay hindi mo masusukat dahil lang sa isang issue at sa isang desisyon. Yan ang sabi ni Lucy Torres. Kitang tanan adunay lahing-lahing pananaw. Sa Tagalog, tayong lahat ay meron pong iba't ibang pananaw. O baruganan sa politika. At policy o parang ano tawag dyan? Prinsipyo sa politika. Apan importante nga magpabilin ang respeto sa usa't usa. So ibig niya sabihin ay ang importante ay magrespetuhan tayo sa isa't isa. Ibibisaya ko muna ha. Tama naman. Yung unang sinabi mo, tama yan. Walang problema. Sabi niya, sa sitwasyon ni Congressman Richard Gomez, hindi natin, itatagalog ko na lang directly ha para maano. Sa sitwasyon ni Congressman Richard Gomez, which is ang asawa ni Lucy Torres, hindi natin kalimutan ang marami niyang nagawa sa Ormoc at sa ika-4 na distrito sa Leyte. Sa loob ng maraming taon niyang pagsiservisyo. Yan ang sabi ni Lucy Torres. Unang-una ma'am, wala kang karapatan para manumbat. O sa Bisaya pa, wala kang karapatan para ibalik sa amin o mamuyboy sa Bisaya. Okay? Bakit mo sasabihin na hindi namin kakalimutan yung mga nagawa ninyo sa Ormoc? That is your work. Trabaho ninyo yan. Bago kayo pumasok sa politika, alam po ninyo na servant po kayo. Trabaho ninyo yan. Hindi po utang namin na magtrabaho kayo. Pinagswiswelduhan namin kayo, taxpayers, kaming taong bayan, at itong mga tax na ito, sweldo po namin yan sa inyo para magtrabaho kayo. So wag kayong manumbat sa amin na marami ang nagawa ni Congressman Richard Gomez sa distrito na ito, bla 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 bla. Kasi obligasyon niyo yan, normal yan. Wala kaming utang sa inyo sa mga ginagawa nyo. Kayo yung pumasok sa politika, gawin nyo ang trabaho ninyo. Diba? So dito talaga natin nakikita ang tunay na ugali ni Lucy Torres, ang tunay na ugali ni Richard Gomez. Diba? Sabi pa niya dito, nakita natin ang kanyang pagpaningkamot, no? Ano pagpaningkamot sa Tagalog? Nakita natin ang kanyang yung nag-strive hard, no? Sa pagpalig-on sa peace and order. Na ano raw? Dahil kay Richard Gomez, gumanda raw ang peace and order sa Ormoc. Hilabi na sa kampanya batok sa illegal nga droga. Sabi ko sa inyo, sumuporta sila dati kay Tatay Digong dito sa illegal drugs, no? Nag-ano talaga, no? Ginawa yan ni Richard Gomez para ma-provide ng peace and order ang kanilang lugar. Pagpaayo sa infrastruktura, in-enumerate na nila dito yung mga nagawa ni Richard Gomez. Nanunumba talaga. Pagpaayo sa infrastructures, sumuporta sa edukasyon at sa sports development, mga youth programs, sa turismo ng Ormoc, at sa mga proyektong nakakatulong sa mga barangay at sa mga ordinaryong pamilya. Yan ang sabi nila. Why do you have to say that? Anong ibig mong sabihin dito, Lucy Torres? Ipinamukha mo sa amin na may utang pa kami sa inyo? Dahil marami kayong nagawa? Trabaho ninyo yan. Marami po ang nakabenepisyo sa kanyang serbisyo sa pagdala niya sa oportunidad ng nasyonal na atensyon sa ating syudad at distrito. Hindi po dapat malilimutan ang kanyang mga mabubuting nagawa dahil lamang sa nag-yes siya. Ang pinatutungkulan dito, ang impeachment sa Kamara kasi pumirma sila ng yes. Posible na ang kanyang desisyon ginabase niya sa kanyang pananaw o sa mas malaking kaayuhan is sa mas malaking kabutihan at sa ating kinabukasan sa Ormoc at sa 4 distrito sa Leyte. At sumala sa iyang prinsipyo, isip ang kanyang liderato. Yan ang sabi niya. No? Ma'am, dahil nag-yes po siya
No? Wala po kaming... Actually, ang taong bayan, naiinsulto sila. They feel betrayed. Parang trinahidor ang taong bayan sa pag-yes ninyo. Kasi baka nakalimutan ninyo na bilang isang congressman, representative po kayo. Demokrasya po tayo. So kung ano yung nakakarami, susunod kayo. Kung ano nang sabi ng majority of the Filipino people sa Ormoc, sundin nyo. Kaya nagalit ang tao dyan dahil bumoto kayo ng yes. Pero karamihan sa tao na sa Ormoc, hindi sang-ayon sa impeachment. Wala kaming pakialam. Yan ang sabi ng mga taga-Ormoc ha. Wala silang pakialam kung gaano karami ang nagawa ninyo sa Ormoc. Ang importante dito ngayon, tama ba na nagpumirma ka ng yes sa impeachment? Na wala namang, kung tutuusin, kung himay-himayin ninyo yung impeachment trial doon sa Kamara, wala naman silang sapat na ebidensya na makapagpapatunay na dapat nating ituloy ang impeachment ni VP Sara. Kaya galit ang taong bayan. Nakatutok lahat ang taong bayan sa nangyari. Okay? Sabi pa dito niya, ang lahat ng serbisyo sa isang leader, hindi po dapat nating i-judge, pinaagi, meaning to say, hindi natin dapat i-judge sa isa lang na issue. At isa pa, at sa isang pagkakataon, at sa isang sitwasyon. Hindi raw dapat nating i-judge si Richard Gomez dahil nag-yes siya. Ang totoong pananaw ng isang liderato ay dapat ibase sa pangkalahatang serbisyo o epekto sa katauhan. So parang ibig niyang sabihin is, hindi natin i-judge si Richard Gomez na dahil nag-yes siya, hindi na dapat suportahan si Richard. Alam mo ma'am, kahit ang gandang-ganda ng ginawa ninyo sa Ormoc, baka nakakalimutan ninyo gaano kamahal ng taong bayan ang mga Duterte. Baka nakalimutan mo kung ano yung nagawa ng mga Duterte dito sa bansa natin. Kaya magagalit talaga yung taong bayan kapag magpipirma kayo sa impeachment. Kasi gusto po ng taong bayan, si VP Sara po ang maging presidente sa 2028. Kaya ayaw po nilang ma-impeach si VP Sara ngayon. Kasi alam po ng taong bayan na kapag si VP Sara ang maging presidente sa 2028, gaganda po ang buhay ng Pilipinas. Isa na po dyan ang korupsyon. Isa na po dyan, maipagpatuloy ang mga plano ng dating ginawang former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya gusto naming maibalik ang mga Duterte. Ngayon, sa pagpirma ninyo sa impeachment, parang sinabi nyo na hindi nyo sinuportahan ang aming gusto. Kami dapat ang masusunod, kaming taong bayan. Kaya galit sa inyo ang mga taga-Ormoc. Okay, intindihin nyo yan. Ito pa. Managlahi man taog baruganan. Sabi niya, iba-iba man ang ating pananaw sa politika. At I hope nga hindi mawala ang respeto at ang pagkikilala ninyo sa mga mabubuting nagawa para sa komunidad. Magpabilin gihapon ko nga solid supporter sa akong mga gituuhan. Parang ibig sabihin niya ay I will always support sa mga yung parang ibig niyang sabihin na ipagpatuloy ko pa rin ang solid na aking suporta from what I believe. Pero mas gusto ko nga meron pong respeto, fairness, at healthy na diskusyon kesa nagagalit at nananaway o namimersonal nga away. Daghang salamat. Maraming salamat. Shine Ormoc, Sidla 4 Distrito, Servicio Gomez in Ormoc City. Yan po. Lahi taog pananaw. So, ako, hindi mo talaga inisip. Hindi na inisip ni Richard Gomez ang kanyang pagpirma kung ano ang magiging epekto nito. Nasasaktan po ang taong bayan nung pumirma kayo. Yan ang hindi nyo inisip. Talking about respect, Lucy Torres, noong pumirma kayo ng yes sa impeachment ni VP Sara, para nyo nang dinisrespect ang constituents ninyo sa Ormoc, sa totoo lang. Dinisrespect ninyo.
Kaya, you get what you deserve. Kung magalit ang taong bayan sa inyo, tanggapin ninyo. That's the consequence. Ngayon, basahin natin ang comment dito. Kasi itong aking in-screenshot, talagang page ito ni Lucy Torres. O page ba ito or profile talaga niya? Basahin natin ngayon ang mga comment section. Kasi, sa comment section, dito natin makikita kung talagang nagugustuhan ba ng taong bayan yung mga pinagsasabi mong rason, Lucy Torres. Okay? Kasi page mo ito eh. Meaning, most of the viewers sa page mo ay yung mga supporter mo. So, basahin natin kung ano yung comment ng mga supporters ninyo. Okay, ito. Sabi dito ni Jerry Flores, a true public servant should not vote based on convenience or out of fear of losing budget allocations for their constituents. Which is tama ka. Di ba? Hindi nyo pagbabasihan na, kung hindi kami pipirma, wala kaming budget. Nasaan na yung prinsipyo natin ngayon? Di ba? Yan ang point ni Jerry Flores. Sabi niya, vote according to your conscience and the will of the people. Correct. Ano ba ang conscience ninyo? Ano ba ang sigaw ng taong bayan? Sundin nyo. Because the voice of the people is the voice of God. Tandaan nyo yan, Lucy Torres. Okay? There are many ways to serve the public. And I believe the people will understand honesty and integrity more than political compromise. Sapul. Tama ka dyan. Di ba? Kung wala kayong budget, kapag hindi kayo pipirma, mauunawaan niya ng inyong constituents, Lucy Torres. Basta't ang importante, alam ng taong bayan na kayo, hindi kayo mabibili sa pera. So that only shows, kayo, Lucy Torres at Richard Gomez, pera lang ang inaatupag ninyo. Nabibili kayo. O kahit sa constituents yung pupunta yung pera na yan, galit ang taong bayan dyan. Wala kaming pakialam, kung wala kaming ayuda, kung wala kaming kung ano-ano dyan, basta ang importante sa amin, kung ano yung totoong katotohanan patungkol dito ka sa impeachment ni BP Sara, doon tayo. Itong style ninyo, Richard Gomez, bulok ito na sistema ng ating gobyerno. Kaya hindi umaasinso ang Pilipinas dahil ganyan kayo. Hindi kayo matapang. Takot kayo. Di ba? Takot kayong mabash dyan sa kamera. Ako, I would rather deny o I would rather not sign the impeachment. Bahala na kung ibabash ako ng aking mga colleagues sa kamera. Basta't importante, mahal ako ng aking constituents. Kung ano ang boses ng taong bayan, ibibigay ko. Diba? Sabi pa niya dito, if decisions are driven by fear, then it only shows that priority is not accountability, but protecting corrupt system. Sapul, Jerry Flores. Sapul. Pahiya sila Lucy Torres dito. Di ba? Tama siya. Kung ang mga desisyon ninyo, binabase lang ninyo kasi natatakot kayo, at priority ninyo ang ang mga sarili ninyo, dyan, isipin natin, yung katotohanan dyan. Kasi kung yan lang ang gagawin ninyo, pipirma ako kasi wala kaming budget. You are just like protecting a corrupt system. Tama itong sinabi ni Jerry Flores. Ito naman ang sabi ni Haven. Let us not also forget Lucy Torres Gomez, what the former president did for this country, which is si Tatay Digong. Let us not also forget why you bragged the Duterte's leadership in front of your constituents. Correct. You should have listened to your constituents. I'm sure they are against the impeachment. But what can we do if the price is right? Kaya nga, di ba, gustong suntukin ni Goma si Kong Leandro Legarda Leviste. Ay, nako. Ayan tuloy, nagagalit na sila sa iyo, di ba? Mas hinahangaan pa ngayon si Leandro Leviste. Ano pa ang sabi ni Tess Borja? It's not measured but it reflects. Of course, it does. Your decisions reflect on what kind of leader you are. Principles matter. Di ba? Ang taong bayan, mas prinsipyo ang kanilang maa-appreciate. Ito pa, si Gigi Hermias Apaw.
You asked your constituents to respect your decision, yet true leadership begins with respecting the voice of the people. Correct. Who entrusted you with power? Sino ang bumoto sa iyo para manalo ka dyan, Richard Gomez? Taong bayan. Diba? So meaning to say, you represent the people. So bago ka pumirma, dapat sana pinakinggan mo ang boses ng inyong constituents. Sarili mo lang iniisip mo eh. Public service is not about personal gain, political convenience, or protecting self-interest. It is about integrity, accountability, and genuine concern for the welfare of the people. Correct. Today, many Ormocanons are disappointed because instead of hearing the cry of your constituents, ano bang iniiyak ng constituents? Na wag sana nilang pagbibintangan si VP Sara o i-demolition si VP Sara para lang hindi makatakbo sa 2028. And it shows in the survey that VP Sara is well loved by the Filipino people. You choose the path that appears to favor personal and political interest over public trust. Correct. Yang ginagawa ninyo, Richard Gomez, na pumirma kayo, hindi yan makakalimutan ng inyong constituents. This will be the downfall of your career, of your political... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman